Aquarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update for August 1 to 15, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Okay, let's see Aquarius. First half ng August. Anong energy for you? For Aqua. Wheel of Fortune. Oy, may shifting. Four of Swords. Shifting of energy. The Emperor and the Knight of Wands. Yung iba sa inyo, kung kayo'y medyo naging busy nung nakaraan, may pagkakataon kayo ngayon na makapagpahinga at ma-enjoy ang inyong life ngayong first half ng August. You have the Wheel of Fortune, so meron ditong mga kaganapan or pagbabago sa'yo ngayong August na i-align ka sa iyong destiny, sa life's purpose mo. With the Emperor, ito talaga yung role mo, like the leadership role or something na magbibigay sa'yo ng stability or makapagbigay sa'yo ng lakas ng loob to make things happen for yourself. Mas nagiging determinado ka at you take responsibility. Oo. Kasi maaring nung mga nakaraan, umiiwas ka sa mga responsibilidad, ayaw mo na maabala ka. So ngayon, finally, meron ka ng gustong gawing pagbabago sa buhay mo na nasa kamay mo na. Yung kumbaga, nilalagay mo na sa kamay mo ang iyong kapalaran. Oo. Hindi na sa iba. And then you have the Four of Swords, so you're healing. So some of you, Aquarius, kung nagkaroon kayo ng sakit ng mga nakaraan, medyo naging challenging yung condition ng inyong kalusugan, ngayong first half ng August, this is your time to recover. Oo. So maganda rin talaga na nagpapahinga. Kasi, yan yung parang kumbaga yan yung nagre-recharge sa atin na balik ulit, no? Gawin na natin yung mga gusto natin gawin. And with the Knight of Wands, magiging mabilis rin ang takbo ng first half ng August para sa inyo. Kasi wala kayong sasayangin. Ito na yung time na alam mo na kung ano yung gusto mo, hindi ka na naguguluhan, nakapag-set ka na ng plano mo, at mas may disiplina ka na sa sarili mo para abutin at gawin yung mga goals mo. Isa katuparan yung mga goals mo. Kasi importante rin na may disiplina sa sarili. Pwede kang magplano ng magplano, mag-take ng action, pero kung wala ka naman disiplina sa sarili mo, hindi rin to magiging magandang direksyon na tatahakin mo. Kasi nga, baaring merong mga bagay na kailangan mag-stop ka muna or pag-isipan mo muna, pero gusto mo, sige, go lang ng go. Diba? So, imbis na dire-diretso, naaabala patuloy yung biyahe mo. Okay, so sa money, career, finances, the Lovers, so some of you are going to enter a major commitment pagdating sa trabaho. Pwede may contract signing, pwedeng yung iba, may bagong work, may ino-offer, like a new opportunity, a new career, a new business, or partnership. Okay? So, yung iba sa inyo, kung meron kayong karelasyon ngayon romantically or sa family, someone who is close to you, pwedeng papasok kayo sa isang negosyo or sa isang project together na pagtutulungan nyo pareho. Okay? You have the Six of Wands. Oh my God. So, this is going to be successful. Yes. Magiging worth it yung efforts ninyo rito. Worth it yung efforts ninyo ng person mo or ng ka-business partner mo. And kung wala ka namang business partner, this is yourself. Maaring alam mo na kung ano yung shadow mo, kumbaga, alam mo na kung ano yung kakayanan mo, alam mo na kung
ano yung strength mo, kung saan ka mas magaling, no? So, yun yung ibibigyan mo ng focus. And also, yung commitment mo talaga sa mga goals mo, sa career mo, sa business mo, sa finances. I also see rewards, awards na marireceive ka, recognition, whether ito ay talagang merong symbolic na award or i-recognize ka. Like, for example, sa trabaho, uy, Aquarius, ang galing mo. Ang galing mo sa work. Oo, ganon. May appreciation. I also see some of you, maaring meron ditong meron kang admirer sa trabaho. Na gusto kang makasama or gusto kang mas makilala pa dahil nakikita niya na magaling ka. Magaling yung trabaho na ginagawa mo. Very, admirable. Sa love life, tinan natin. Two of Cups, King of Pentacles. Oh my God, yung iba sa inyo, pwedeng, hindi naman lahat but lalo na kung yung Venus nyo is in Aquarius, pwedeng yung boss ninyo may romantic interest sa inyo. Or, sa relationship naman, maaring yung, kung kayo ay nasa relationship ngayon, mas nagpo-focus kayo sa future ninyo, ano yung plano ninyo, mas practical kayo ngayon, pwedeng kayo ay may pinag-iipunan. Ito yung hindi na, yung parang bahala na si Batman. So for you, alam nyo kung ano yung gusto nyong marating para sa future ninyo. You are so committed sa relationship ninyo. If you are single, I see someone coming in. Pwedeng kasama mo sa trabaho yan or boss mo. So, pero mag-ingat kung boss mo yan, lalo na kung hindi na available. Kasi mahirap naman magkaroon ng issue, di ba? Let's see what else for Aquarius. Aquarius. Kung may naririnig kayong maingay, sumisigaw na bata, aking bunso. Pasensya na. Okay, heart healing. You're healing from your past. Mas nagkakaroon ka ng emotional upgrade. O, diba? Mas nagiging sensitive ka sa feelings mo. Mas nagiging sensitive ka sa needs mo. And yung iba naman, this can be past situation or yung mga taong nagbigay ng pain sa inyo sa relationship. Diba? You're focused on loving yourself. Part yan ng iyong healing process. Self-love. Self-love, self-care. Ancient wisdom. So, maaring meron kang malalaman or marireceive na information galing sa iyong mga ninuno or let's say, nagkwentuhan kayo ng lolo't lola mo o kaya ng parents mo na, nung araw, ganito, ganyan. So, may mga natututunan ka doon sa mga na-experience ng ancestors mo na pwede mong i-apply ngayon sa present moment para maging guide mo na rin sa mga decision making mo. You have Jupiter in Virgo in the 6th house. 6th house is your day-to-day routine. Maaaring marami kang gagawin. Marami kang kailangang i-accomplish. Kaya kailangan meron kang patience para magawa mo yun lahat. Oo. Kumbaga i-manage mo ng maayos. You have Moon in the 4th house. So this is protection. Protecting your family, your friends. Maaring mas magkakaroon kayo ng bonding together with your family or your friends. You have Jupiter in Gemini in the 3rd house. Mag-ingat sa mga taong makakausap mo na ang bilis magsalita. O yung mga madadaldal na tipong parang mas nauuna pa yung pananalita nila kaysa sa iniisip nila. Kasi pwedeng itong taong to may tinatago sa'yo na katotohanan. Parang pinagtatakpan niya sa pamamagitan ng pagsasalita ng mabilis para hindi mo mapansin yung flaws, yung
issue or kakulangan. Be in the present and dream of the future. Ayan. So, importante daw na alam mo yung present situation mo. Kasi minsan, nagde-daydream na tayo sa future, pero wala tayong awareness sa present moment. Kung in alignment ba yan para sa plano natin sa future. 'Di ba? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.